Wala akong ginawa kung hindi ang magsilbi kay Hagon. Pasarte, ngayon ikaw naman ang pagsisilbihan ng aking hukbo at ikaw ang magiging aking kanang kamay. Aking balintakaw, ipakita mo sa amin ang nakaraan ng itim na brilyante. Bakit walang ipinapakita ang balintata? Hindi kaya nasa Devas ang kasagutan? Evelyn ako, Ashley. At handa akong pumunta ng Devas para malaman ang kasagutan dyan. Sasama ko. Kahit hindi ko batid kung anong parusa naghihintay sa akin sa ginawa kong pagtakas noon. Sasamahan ko kayo. Ako'y nakalikha ng isang mahiwagang sisidlan para sa itim na brilyante. Naway mabawasan ang iyong pangihina, pera. Batid ko ang dahilan ng iyong pagparito. Sabihin mo sa amin, paano wawasakin ang itim na brilyante? Hindi tayo maaaring manahimik lamang dito sa Lereo. Ano binabalak mong gawin, Danayan? Ang sumugod sa kuta ng mga kalaban. Nakatitiyak ako na mas mahina na ang kanilang persa. Walang kikilos! Matitiyak ka bang napuruhan si Dea? Kung nakita niyo lang din ang mga mukha nila, tiyak ako na matatawa rin kayo. Kayo ay inaanyayahan ko tumuloy sa loob ng Devas. Dalawa talaga yung prutas na kinain ni Ashley Perena galing sa puno ng buhay na yan. At dahil dito ay narating niya ang Dalong Deva. Ngunit isa lamang sa inyo ang makipagsapalaran matungo doon dahil dalawa na lamang ang natitirang hinog na bunga ng puno ng buhay. Hanapin ninyo ang sagot kung paano kayo magiging isa sa puso, isip at diwa kung nais ninyong sama-samang magpunta sa Dalong Deva. Magkapatid kami ni ate. Iisa ang dugo na nananalaytay sa aming mga katawan. Mayroon at mayroon kaming koneksyon sa isa't isa. Lira, maiwan ka na lang kaya? Hoy! Ang bata ka, yung bibig mo, ha? Huwag kang sasalita ng ganyan. Hindi ako bata. Okay, sorry. Pero gaya, misyon nating tatlo. Ang pumunta sa Dalong Deva. Kaya sasama ako sa inyo. Final na yon, okay? Brilyante ng lupa. Alam ko na! Alam ko na! Ang galing mo, Tera! Yan, yung brilyante. Yan ang koneksyon nating tatlo. Baka di mo natatanong. Dati din akong itinakdang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Uy? Oo! Mga sangre, nandiyan yung mga bisig. Nakakaangas nakuha din natin, Wes. Uy, hindi lang natuloy yung sa amin ni Gaia, pero sa magkaibang dahilan, of course. Pero yan nga mismo ang koneksyon natin. Di ba yun naman yung hinahanap natin? Koneksyon nating tatlo para magkaisa tayo. Pwede yun, di ba? Itasin mo na ang prutas, ate. Abisala Eshma, Sangre Danaya. Paumanhin kung munti ka na kayong lahat mapahamak ng dahil sa akin.
Dea, walang dapat sisihin kundi ang kalaban. Tandaan mo, ang ating pagkilos ay iisa. Iisa lang ang ating pagkapanalo. At iisa lang din ang ating pagkabigo. At hindi rin kahinaan ang pagkakamali. Bagkus isa itong pagkakataon para sa pagkatuto. Ang mas mabuti pa, Dea, magpahinga ka na muna at magpalakas. Sapagkat marami pa tayong laban na kakaharapin. Isalash masayo. Madam. At isalash masayo. Mabilis na pagsagip sa akin. Kasihan nawa kayo ng buong kapangyarihan ng Devas upang matagumpay ninyong marating ang dalong Deva. Gaya. Doha ni Elde. Ate, tandaan mo, iisa tayong tatlo ni Lyra. Sa isip, sa puso, at sa diwa. Huwag mo akong kalimutan, ha? Wala na sila. Ngunit sa Dalom Deva, nga kaya sila napadpad at talungan. Yang naif bataluman avrish ivi. Gimatar ako. Naway nga magtagumpay sila sapagkat nakasalalay sa kanila ang buong kaligtasan ng Encantadia. Ito na ba ang Dalong Deva? Hindi ba parating? Esperanto. Ikaw, isa ka sa nagwasak sa pinakamamahal kong Esperanto. At gano'y pinarurusahan ako dito sa Dalong Deva na habang buhay ko itong nahabulin, ngunit hindi kailanman mahahawakan. Gagatihan kita! Habulin mo na ang tinatagi mong Esperanto at huwag mo na silang gambalain pa kung ayaw mong matikman ang apoy ng aking tungkod. Avisala, Eshma. Huwag ka magpapasalamat dyan. Kilala ko kayo. Hindi lang kilala, kilalang kilala. Arde. At Ethel. Huwag kayong lalapit sa kanila, masama yung mga yan. Hindi lahat ng naririto sa Dalong Deva ay pawang masama o nananatiling masama. Gaya ng Arkanghel na Esperanto, na hanggang dito ay alipin na kapangyarihan. Ang Dalong Deva ay lugar ng pagpapakadalisay na aming tinatahak ngayon ni Arde. Nagpapakadalisay? Ikaw? Pati ikaw? Asa? Lyra. Hindi, Tera. Hindi ko makakalimutan. Ginawa akong kambing yan. Tapos naging dragon to at kinain din ako niyan, no? Oh my gosh, naging kambing ako?
Not my best era. Lira, mukhang tama ang sinasabi niya. Hindi ba yan ang sinasabi sa atin ni Batalumang Cassiopeia? Bakit ba kayo naparito, Lira? Huwag ninyong sabihin na kayong lahat ay pawang naghahangad na magkaroon ng panibagong buhay. Gaya na lamang ng dinaranas ngayon ni Perena. Bakit alam nila yun? Kayo ang tumulong kay Ashti Perena? Nais ko rin matulungan niyo kung mga Bataluman na muling mabuhay. Maaari ka naming tulungan. Ngunit, kakayanin mo kaya ang... Kayo ay magtapat, mga alagad ni na Emre at Cassiopeia. Ano ang totoong pakay ninyo rito sa Dalong Deva? At bitbit ninyo ang itim na brilyante ni Gargan. Sandali lang, Bathalang Arde. Bathalumang ito. Nandito kami nadala ang itim na brilyante. Dinala namin ito dito para malaman namin kung paano ito wawasakin. Yan ang katotohanan. Totoo ang sinasabi ni Tera. Kaya pwede ba chill lang kayo? Chill! At kung totoo ang sinasabi mong nagpapakadalisay na nga kayo, tulungan niyo kami. Paano namin magagawa ang misyon namin? May isang bathala na naririto sa Dalong Deva na makakatulong sa inyong suliranin. Ngunit, ipagpapaliban namin na ikaw ay tulungan. Sapagkat, hindi na maaaring magtagal pa rito ang brilyante ni Gargan. Kung kaya't dapat, unahin na natin mo sa akin ang itim na brilyante. Tayo na. Dadalhin namin kayo kay Keros, ang bathala ng pagkawasak at pagkagalit. Ether. Arde. Ano't napadalaw kayo? At nagdala pa ng mga panahon. Anong kailangan niyo? Sila lamang ang may kailangan sa iyo. Ngunit ang sadya nila ay atin na ring suliranin, Keros. Ibig nilang wasakin ng itim na brilyante. Ang brilyante ng kaaway niyong bathala. Anong kinalaman ko roon? Hindi mo mang tuwirang nakaalitan si Gargan noon. Maaaring ang pagtulong mong wasakin ng kanyang brilyante ay makaambag sa iyong pagpapakadalisay dito sa Dalong Deva. Keros, habang nagtatagal dito sa Dalong Deva ang brilyante ni Gargan, ay tayo naman ang mga nganib. Kung gayon, bakit niyo sila dinala dito? Bitbit ang mapabinsanang brilyante ni Gargan! Payabain mo ang iyong loob, Keros! Nais niyo ang aking tulong. Damhin niyo ang bagsik ng tunay na bathala ng pagkawasak at ng pagkagalit! Kumanda kayong mga sangre. Binibigyan kayo ni Keros ng isang pagsubok. Brilyante ng lupa! Patigilin ang lindol! Leia! Ang tigas naman ng bathalang to eh. Attitude ka din, no? Mag-iingat kayo. Mas ginalit mo yata siya! Labis na mapinsala ang bughaw na apoy ni Keros. Alam mo, Gaya, dapat lang magalit yan eh. E di magalit siya. Bathala naman siya ng pagkawasak at pagkagalit, di ba? Alam mo, kaya kami nandito para iligtas ang buong Encantadia na FYI, nandito ka din naman sa Encantadia, di ba? Ay, sabi ni Batalumang Cassiopeia, dahil sa itong pakikipagsapin. Ito na ang pagkakataon. Tira, galitin mo pa ang bathala. Ha?
Galitin mo pa ang Bathala. Bakit? Habang nagagalit siya, lumalakas ang kapangyarihan niya sa pagkawasak. Yung gagamitin natin para wasakin ang itim na brilyante. Galitin mo pa siya! Kero! Wala kang silbing Bathala! Hindi lang walang silbi! Wala din kwenta! Mahina ka kasing Bathala! Hindi mo nga kayang sirain yung itim na brilyante! Tanakres na! Damin nyo ang aking buwan! Hindi! Bathala, pero... Kailangan namin ng tulong mo para wasakin ang itim na brilyante. Para matapos na ang kasamaan. Tigan ka. Siyang tunay, Bathalang Keros. Tulungan mo kami. Wasakin mo na ang brilyante! Hindi mo ba kaya? Walang anuman ang hindi kayang wasakin ng aking kapangyarihan. Heather, pakinggan mo ako. Ang kapangyarihan ng aking brilyante ay tumatalo sa iyo. Akin ka na. Sundin mo ang aking utos, Heather. Balik mo sa akin ang aking brilyante. At wag mo akong bibiguin. Hindi tuluyang nawasak ang itim na brilyante. Pero at least nabasag. Tera, Kapag tinapat natin ulit yan kay Bathala, tuluyan ang magiging pulbos yan, Tera. Dalhin ninyo ang natirang 4 na peraso kay Keros upang tuluyan na niyang mawasak ang mga ito. Unti na lang, Tera. Unti na lang. Tera, hayaan mo ako na ang magdala ng mga iyan kay Keros. Bakit? Bakit? Kaya niya na. Andyan lang si Keros, oh. Kaya niya. Heather, anong iyong ginagawa? Waka! Sabi sa inyo eh. Nagpapakadalisay mo mukha mo! Hindi maganda ang kahihinatnan nito. Tera, Sa wakas, mapapasa akin ng muli ang aking brilyante. Shedaider. Senda ires sirum sedi adi.
Moliguar subinte corum delum, et lardeu morte florum! Ether! Huwag sanang muling mabalot si Ether ng dilim. Panginoon, paano kayo nakatitiyak na ibabalik ng Bataluman Ether na yun ang iyong brilyante? Isang malaking bahagi ng aking brilyante ang tumama sa kanyang katawan. Kaya't nilukuban na siya ng aking kapangyarihan. Hindi siya makakatakas o makakatanggi sa aking utos. At ilang sandali na lamang ay makakapiling ko ng muli ang aking pinakatatanging brilyante. Talaga? Talo na naman si Terra. Kawawa. Ikinalulungkot ko, subalit hindi ko na rin siya napigilan. At siyak na iisa lamang ang pupuntahan ni Batalumang Ether. Si Gargan. Correct ka dyan, Bataluman. Nanggigigil na ako sa Gargan na yan. Sigurado ko maghahasik na naman siya ng lagim sa Encantadia. Lalo na ngayon, na nakabalik sa kanya yung mga tira-tirang peraso ng brilyante niya. Bataluman, kailangan na naming makabalik. Kailangan nang maipaalam sa ibang nangyari. Lyra, Gaia, maaari na kayong mamalagi muli rito sa Devas. Huwag kayong mangamba, sapagkat hindi na kayo maparurusahan sa iyong pagtakas. Gawa ng inyong ginawang pagtulong sa Encantadia. Bataluman, pagtulong po, sana yung gusto namin pagpatuloy pa sa Encantadia. Baka naman po pwedeng idamay nyo na kami dun sa request ng aking inay. Doon muna kami sa Encantadia hanggang matapos lang po ang gulo. Diba, Gaia? Gusto mo din? Siyang tunay. Ngunit, Bataluman, maaari bang makausap ko muna ang aking ado? Matagal ko na rin siyang hindi nakikita at matagal na rin ako nangungulila sa kanya. Ako rin po, gusto ko rin makita ang aking itay. Kumusta na ang aking ado? Poltre. Subalit hindi muna sa ngayon. Mula nang kayo'y nawala rito'y, marami na rin nangyari na siyang aking ipaliliwanag kapag natapos na ninyo ang iyong misyon sa Encantadia. Gargan, Ether. Pasante, Ether. Kanina pa kita hinihintay. Mayroon kang dala na dapat ibigay sa akin. Anak Krishna, pagbabayaran ni Keros at ng mga paslit na sangre ang kalapastangan ng ginawa nila sa aking brilyante. ano man ang mangyari, ay sa inyo pa rin ito babalik, Panginoon. Kailanman, Ether, ay hindi ko inakalang darating ang panahon na tatawagin mo akong Panginoon. Ulitin mo ang iyong tawag sa akin. Panginoon, Bakit? Hindi man buo ang aking
yan. At kayang-kaya pa rin ito na makawasak at magdala ng bigati sa mga sangre at buong Encantadia. Ngunit kulang pa ito. Nasa loob mo, Ether, ang pinakamalaking bahagi ng aking brilyante na siyang aking tatawagin pabalik sa akin. Muling nagbalik sa akin ang mga natitirang bahagi ng aking brilyante. Garrett, sa pananggalang para sa ating bagong kuta, Panginoon. Salamat sa mabilis na pagkilos, Bathala. Ngayon hindi na nila tayo matutuntun ng kanilang kapangyarihan kung nasan man tayo. Mahiwagang balintataw, iyong ipakita ang nakaraan kung tunay ngang nagkasama sina Ether at Gargan at kung saan ang kanilang kinaroroonan. Walang ibinunyag ang balintataw. Isa itong patunay na magkasama si Ether at si Gargan. Mautak kang masamang Bathala. Sigurado ako na nilagyan na nila ng pananggalang ang bago nilang kuta. Kung gano'n ay maaari din tayong gumawa ng sarili nating hakbang. Lalo't sa anumang sandali. Maaari siyang magasik ng lagim sa anumang panig ng Encantadia. Atin na ring lagyan ng pananggalang itong Lireo. Nang sa gayon ay hindi na ito madaling mapasok pa ng mga kalaban. Tama. Isang pananggalang para sa bawat kaharian ng Encantadia. Hindi na dapat makapasok pa si Gargan at ang kampo ng kadiliman sa kahit na saang sulok o anumang lagusan dito sa Encantadia. Nakatitiyak ako. Sasang-ayon si Hara Alena sa iyong pasya. Tama ang inyong pasya. Ngunit hindi ba't nabanggit nyo rin na napasok at nawasak ni Gargan ang dating pananggalang sa bahay ni Pawpaw? Ayaw makatulog. Alam mo, ikaw, marites ka talaga. Pasalamat ka may naambag ka dito eh. Nanggigil ako sa'yo. Aking ibig sabihin lamang ay maaari kong patibayin ang pananggalang gamit ang aking salamangka at kaalaman. Ako ay naniniwala na ito ay magiging malakas laban kay Gargan.
Ngayon naman pala eh. Sunduin na natin si Flamara nang sa gayon na makatulong siya sa atin. Anong kalapastanganan ang iyong ginawa sa akin, Gargan? Ano nga ulit ang iyong pangalan? Ethel? Heather? Ako, si Batalumang Ethel. At hindi ako makapapayag na magtagumpay ang iyong kasamaan, Gargan. Tuluyan nang ang nilisan ng kasamaan ng iyong istre, Heather. Ngunit hayaan mo, ibalik ko ang kadilimang iyong nakasanayan. Teda! Bathala. Hayaan niyo kami. Pumanig ka na lamang sa akin. Dati mo na akong kinalaban. Pumanig ka kay Emre, ngunit anong napala mo? Sa pa, nag-umpisa ka nang makatikim uli ng masama. Pati mo ba hayaan? Sapagkat ginamit mo ako. Oo, naging mapagmalabis akong Bataluman. Ngunit ngayon ay pinagbabayaran kong lahat ng aking ginawa. Kung kaya higit kong batid na ako ay hindi nararapat umanib sa iyong kadiliman at kasamaan. Tunay ng tuso ka pa sa tuso mo, Heather. Ngayon natatakasan na tayo ng Bataluman ay maaari na tayong balaan sa ating mga kaaway. Kung galon, panahon na upang subukan kong muli ang aking kapangyarihan laban sa mga sangre. Gawa ng pananggalangang Lireyo. Ang tahanan ng mga diwata. Patibahin ang pananggalang at patagalin ang pag-alaga sa lahat ng mga nilalang na nananahan sa loob nito.
Mahusay ang inyong ginawang hakbang upang magkaroon ng dagdag proteksyon laban kay Gargan. Anong nangyayari? Mga mahal na sangre! Nilulusog ni Gargan ang ating kaharian sa kabilang panig. Sisira niya ang ating pananggalang! Tanakris na. Pasleyan! Kahit pa aking ikamatay upang maisara lamang ang pananggalang ito ay hindi ako titigil. Para sa Atoria! Hindi kami magpapadaig sa'yo, Astading Gargan. Kung inaakala mo na madadaig mo kami gamit ang iyong lakas, dadaigin ka namin ang aming paninindigan. At hindi kami susuko hanggat hindi namin na isasara ang buong Hatoria. Inang sandali na lang at mapapaslang na kayo lahat. Nagtagumpay ang mga sangre sa paglalagay ng pananggalan sa buong kaharian. Kaya't makakahinga na tayo ng maluwag. Dahil natitiyak ko na hindi na tayo basta-basta mapapasok ng mga kaaway. Pinatunayan ng mga sangre na hindi na sayang ang ating pagtitiwala sa kanila. Sa wakas, na kahit sa sandaling panahon ay magkakaroon na ng katahimikan dito sa Sapiro. Ngunit mahal na Rama, ang pananggalang ay laban mula sa mga puwersang galing sa labas. Paano ang mga banta na manggagaling sa loob ng palasyo? Wala na dito ang mga taksil ng Sapiro, Daron. Ngunit malaya pa rin si Tabon at si Valtor. Nakatakas. Kaya tama si Daron. Habang silang dalawa ay malaya pa, paano tayo magkakaroon ng kahit kaunting katahimikan dito sa Sapiro? Yan na ba ang pinagmamalaki ng lahat? Isang kulungan na kayo rin ang nakapit. Kulungan man ang aming pananggalang. Hindi ka makakapasok at makakapabuksa pa rito. Hindi ko kailangang makapasok sa loob ng inyong pananggalang. Hindi rin kayo makakatahong sa akin mula rito. Gagawa ako ng paraan upang kayo na mismo ang lumapit sa akin. At tuluyang kong wawakasan ang inyong mga buhay. Astadi! Ano, Tabon? Dinig ko yung nadakip ka sa Sapiro. Paano ka nakatakas? Hindi na mahalaga. Ang higit na kailangan natin ngayon ay makalayo ka agad sa Sapiro. Tayo na! Mga alagad ni Black! Hindi natin sila lalabanan, Valtor. Silang magdadala sa atin sa ating bagong kapanalig. Dalhin niyo kami sa inyong Panginoon.
Ibig kong makaharap ang kaaway ng mga sangre at diwata. Nagawa natin. Tuluyan natin na isara ang Atoria sa mga kalaban. Umatras nga si Gargan. Ngunit ang pag-atras ng Bathala ay hindi nangangahulugan ito na ang wakas. Tama ka, Albi. Poltread. Ngunit kailangan ko munang samahan ng aking mga kapwa sangre dahil matinding laban ang ating kinahaharap. Sang-ayon ako sa iyong pasya. Mahalagang magkakasama kayo at huwag maghihiwa-hiwalay. Sapagkat ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa. Pangako, Sangre Pirena. Mananatili kaming nagkakaisa. At aming bibit-bitin ang iyong mga itinuro at winika sa amin. Mula pa noon. Abisala Ashmadea, lagi rin kayong mag-iingat. At tiyakin niyong walang mapapahamak sa kahit na sino man sa inyo. Tayo na. At halumang Kasyapea, pagpalain at naway patuloy mong pangalagaan ng mga kabataang sangre. Lalo na sa digmaang magaganap pa lamang. Sapagkat sila ang kinabukasan ng Encantadia. Bubuhin ko ang aking brilyante at tuluyang pupuksain ng mga sangre at ang Encantadia. Bathala, malakas na ang loob ng mga sangre na hamunin ka. Gaya ni Terra, ni Pirena. Kahit mapatay natin ang isa sa kanila, makakahanap pa rin sila ng paraan upang mabuhay at makabalik. Tunay ang iyong tinuran, Zaur. Wala nang saysay ang kamatayan dito sa Encantadia. Kung gano'n, bakit hindi natin unahing wasakin ng kanilang devas? Bathala, kapag mawasak natin ang devas at madaig ninyo ang kanilang bataluman, walang sino man sa kaaway nating engkantado ang mabubuhay pang muli, magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Hindi ba wasto na unahin lamang natin ang devas? Magaling, Zaur. Yan din ang aking balak. Kapag nawasak ang devas, wala nang pagkukunan pa ng lakas at kapangyarihan ang mga nilalang ni Emre. Mag-utos ka, Bathala. At ihahanda ko ang lahat ng ating mga alagad upang maglakbay patungong devas. Kailangan ko ang mga brilyante ng mga sangre. Tanging mga brilyante lamang, kasama ng iting kong brilyante, ang makakawasak sa devas at kay Cassiopeia. Sa sandaling mangyari yun, wala nang sino mang makakapagligtas pa sa Encantadia. Kaya gawin mo ang lahat, Zaur. Lahat ng paraan upang makuha isa-isa ang mga brilyante ng mga sangre.
Mabutit itinakwil at natakasan mo si Gargan, Ether. Ako'y nagagalak na hindi ka na muling nagpalamon pa sa dilim. Mahirap mang aminin, Cassiopeia. Ngunit inabot din ako ng ilang siglo upang mapagtanto ang lahat ng aking kamalian at kalapastanganan. At ngayong sinusubo ko na magbago upang maging busilak ang aking puso. Nakararamdam ako ng kakaibang sakit sa damdamin habang ako'y nahahabag para sa Encantadia. Sapagkat ika'y natututo ng muling mag-alala at magmahal sa mga nilalang na nilikha ninyo noon ni Emre. Kailangan natin tulungan ng Encantadia, ang mga bagong sangre sa kanilang laban. Ikaw na ang nagsabing laban ito ng mga sangre. Hindi ko ikakailang tulad mo ay nais ko ring manghimasok. Subalit hindi rin natin maaaring ipagkait sa mga sangre ang magampanan ng kapalaran nila. Nyeha! Isang kahindik-hindik na kapalaran para kay Adamos. Kasumpa-sumpang pangitain. Kailangan namin ng iyong tulong, Rikit. At 10 ng iyong mga kasamaan upang mahanap ang bagong kuta ni Gargan. Makakaasa kayong gagawin namin ang lahat, mga mahal na sangre. Abisala, Eshma. At iba yung pag-ingat sa iyong paglalakbay. Ilo. Tama nga ang nadinig ko. Nandito na kayo. Lolo Master, bakit po kayo nagmamadali? Si Mitena, kanina pa raw nagwawala sa piitan. Gusto niya raw kayong makausap. Mga mahal na sangre. Ano na naman ang pakay ni Mitena? Tawagin ninyo sabi ang mga sangre! Mahalaga ang aking sasabihin! Ano't pinatawag mo kami, Mitena? Ako ay nagkaroon ng isang karim-marim na pangitain. Ang sangre na anak ng Adamia. Ang susunod na malalagutan ng hininga. Ihanda mo lahat ng iyong mga kampon sa isasagawang pagsalakay sa isa pinakamahinang ulpain dito sa Encantadia. Masusunod, Oblar. At saan ang sinasabi mong lupaing ito, Zaur? Sino na itong mga dinala ninyong mga bihag nito? Ako si Tabon, punong konseho ng Sapiro. Ikaw si Zaur, ang dating alagad ni Mitena, diba? Habang abala dito ang Rama, wala siyang kamalay-malay na ito ng huling gabi ni Arnea. Iwas mga Rama!
At sino ka? Hindi mo nakikilala ang pinakamakapangyarihang bathala? Magbigay-pugay kayo kay Bathalang Gargan kung nais nyo pang mabuhay. Ikaw si Bathalang Gargan? Paumanhin na hindi ka namin nakilala. Ngunit narinig ko ng tungkol sa'yo. Tila tinadhana na kami madakip upang ikaw ang aking makaharap. Dahil ibig niyo bang magpasakop o magpasaklolo sa akin? Kinasusuklamang kong mga sangre. Tulad ng pagkasuklam nila sa'yo, inagaw nilang kapangyarihan na dapat para sa aking angkan. Kaya kung gusto niyong mapabagsak ang kanilang kaharian, ako ang nilalang na nakakaalam kung saan unang dudugo ang sapiro at ang mga diwata. Hindi maaaring mangyari ang iyong sinambit kahit bawiin mo iyan. Ito ba talaga ang iyong silbi sa Encantadia? Ang magdulot ng kaguluhan? Hindi ka ba nagsasawa na kahit saang panig ka magpunta ay walang nais na makasama ka? Nakakalungkot ang iyong buhay, Miten. Tama na. Bakit ka napupuno ng galit sa akin? Mas gugustuhin niyo ba na hindi ko na lang ibahagi ang aking mga nalalaman? Winiwika ko lamang ang nakita ng aking mata. At ang hangad ko lamang ay magbigay ng babala. Hindi ang takutin o galitin kayo. Natalo ang silbi ng isang sinaunang nilalang na pinagkaitan na ng lakas at saysay ng Encantadia. Savage. Ang aking katandaan ay sagisag ng aking karunungan na hindi mo mauunawaan isang mahinang tao. Ang iyong hinihinging kapalit sa pag-anib sa aking tabon. Tulungan mo kaming mga tunay na sapirian na muling mamuno sa aming bayan. At tuturing ka naming Bathala. Ang tanong, ano ang inyong naiisip na paraan upang mapabagsak ang kaharian inyong pinanggalingo? Kailangan mapaslang ang Hara, si Armea. Paano siya mapapaslang kung maging ang sapiro ngayon ay tiyak na mabalot na rin sa isang pananggalang? Wala naman pala kayo silbi sa amin. Mas mabuti siguro kung kayo ang una naming patayin. Tama. Mahihirapan kayong paslangin ngayon si Armea. Dahil lagi sa loob ng palasyo. Ngunit hindi ang rama ng sapiro na si Soldarius. Kung madarakip ninyo si Rama Soldarius, tiyak nahihina ang kanyang hukbo. At madali na lamang pabagsakin ang kanyang kaharian. Shut up! Hindi namin kayo dapat paniwalaan, lalo't hindi naman namin kayo kilala. May saysay ang kanilang tinuran. Kaya't pabayaan mo sila. Malugod ko kayong tinatanggap sa aking hanay. Hinding-hindi namin kayo bibiguin. Huwag kang mangamba, Adamus. Nandito lamang kaming lahat upang siguraduhin walang mangyayaring masama sa'yo. At habang tayo ay nagkakabutlod-butlod, tandaan mo, palagi natin ipagtatanggol ang isa't isa. At nakatitiyak rin ako na hindi kahahayaan ni Alena na malagay sa kapahamakan. Kaya't sabihin na natin... Iyon sana ang aking
Pakiusap mga Ashti, mga kasama, na wag na muna sana nating iparating sa aking Ada. Adamus, batid mong hindi natin dapat itago ito sa iyong Ada. True! Ano, gusto mo mag-secret din kami? At magsinungaling kami, Sahara? Adamus, no. Tekis yan. Tama sila, Adamus. Hindi mo dapat ilihim kay Ashti Alena ang babala tungkol sa'yo. Batid nating lahat na kaibigat na ng pasanin niya bilang hara ng Lireo. Ayoko na sanang dagdagan pa ang kanyang mga isipin. Ngunit siya ay iyong ina, Adamus. Ayoko mang maniwala kay Mitena. Ngunit nagkakatotoo ang kanyang pangitain. Kaya bukod sa iba yung pag-iingat, ay nararapat lamang na mabatid ito ni Alena. Hindi na. Lalabanan ko ang pangitain ni Mitena. Kung si Tera ay naririto, patunay lamang na kaya nating baguhin ang anumang makita ng mata ni Mitena. Kaya pakiusap sa inyong lahat. Huwag na sanang makarating ito sa aking Ada. May gusto kaming itanong sa'yo. Kung tunay ang iyong sinambit patungkol kay Adamus, ano ang maaari namin gawin upang hindi ito mangyari? May iba ka pa bang pangitain patungkol sa kanya? Malalim ang iyong pagtatangi sa lalaking sangre. Ito ba ang dahilan ng iyong pag-aaral? Ang aking katanungan ang iyong sagutin! Paman hindi yan. Ngunit wala na akong may babahagi pa sa iyo. Kung gayon ay wala namang palang saysay ang aming pagtungo rin. Marahil ay hindi mo naman talaga kami nais tulungan kaya't nag-aaksaya lamang kami ng aming panahon. Tayo na, Tera. Mahal, paumanhin kung ikaw ay aming nagambala. Ano tarito kayo? Tungkol sa pananggalang, Mahal. Mahal, kahit may pananggalang na dito sa Sapiro ay lubhang makapangyarihan din ng ating mga kaaway. Kung kaya't maaari pa rin silang gumawa ng paraan para tayo ay mapasok dito. Hindi namin pinag-aalinlanganan ang iyong kapangyarihan, maging ng Rama, ng mga Mashna at ng mga kawal ng Sapiro. Ngunit ang ating mga kaaway ay maaari ring gumamit ng panlilinlang upang tayo ay maisahang lahat. Tama kayo. Hindi lakas ang ating kailangan kundi mas matinding pagbabantay at pag-iingat. Ipag-uutos ko kay Vicus na mas lalong paigtingin ang pagbabantay sa ating mga maog. Adamus! Bakit mayroong miniabe dito sa kaharian ng Sapiro? Mahal na sangre. Ape, isa itong mahabang kwento ngunit papagkakatiwalaan natin sila. Tama ang kutob ng ating Panginoon. May nakabalot na makapangyarihang pananggalang ang buong kaharian ng Sapiro. Kung gayon, hindi nga natin diyan magpasok.
Kaya tama si Tabon. Kailangan mahuli o mapaslang ang kanilang pinuno sa labas ng pananggalang. Kaya't magtalaga ka ng mga bantay na palaging magmanman sa Sapiro. Masusunod, Oblar. Maaari bang iwan niyo muna kami ng aking kapatid? Sundin niyo ang hiling ng aking apo eh. Masusunod, mahal na Hara. At anong alon naman ang nagtaboy sa'yo upang dalawin ang iyong kapatid, Apwe? Upang aking pasalamatan. Armea, ikinalulungkot ko nung wala ako ng mga panahon nakipag-isang dibdib ka kay Soldarius. Yun ba ay isang masaya o malungkot na pangyayari sa iyo? Batid kong ginampanan mo lamang ang iyong tungkulin. Kaya't kung dumating ang tamang panahon na kailangan mong tumayong mag-isa, gawin mo. Anong iyong sinasabi, Apwe? Pero bang nangyayaring hindi ko batid? Makinig ka ng mahusay, Apwe. May mga laban na hindi dapat paghatian at may mga pasya na kailangan mong akuin kahit walang kasama. Ayoko ng mga ganitong klaseng usapin. Adamus, sabihin mo na lang sa akin kung may suliranin ka. Wala akong kahit na anong suliranin, Apwe. Ngunit kung dumating yung panahon na hindi ako dumating kaagad sa oras na kinakailangan mo ako, ipangako mo sa akin na hindi ka matitinag. Na pangangalagaan mo ang iyong sarili. Lalo na ang ating ata. Bakit parang naghahabiling ka na? Iniisip mo bang mamamatay ka na? Hindi ako mamamatay, Apwe. Nais ko lamang na maging handa ka sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Ayoko ng mga ganitong pangako, Adamus. Batid ko. Ngunit ito ang kailangan ko. Pinapangako ko. Ngunit, ipangako mo rin sa akin na hindi mo hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Pangako. Kung gayon ay wala naman palang saysay ang aming pagtungo rin. Marahil ay hindi mo naman talaga kami nais tulungan, kaya't nag-aaksaya lamang kami ng aming panahon. Ito ba talaga ang iyong silbi sa Encantadia? Ang magdulot ng kaguluhan? Hindi ka ba nagsasawa na kahit saang panig ka magpunta ay walang nais na makasama ka? Bakit ba nagkaroon pa ako ng ganitong kakayahan? Kung puro kasumpa-sumpa lang ang aking nakikita. Mula noong isinilang ako, puro na lamang sumpa. Bakit ba naging ganito ang aking kapalaran?
Kasalanan ito ng aking nakaraan. Nang nilalang na unang nagtakwil at nagsumpa sa akin. Ikaw ang dapat sumpain. Aking amang Mehmed. Ano ito? Tanggapin mo ang iyong gantimpala. Gantimpala? Kuweba ng kalayaan. Mapan ng magbala. Kuweba ng kalayaan? Labis ko pa rin hindi maunawaan. Naroon ang kasagutan upang matupad ang iyong hiling na makapunta sa Devas. Tatlong alituntunin patungong Devas. Una, makapagbigay gabay sa Encantadia. Matapos ninyong usalin sa katawan niyan ni Terra, ang susunod niyong hakbang ay tutusok naman ng itim na brilyante sa kanyang puso. At siya ay mabubuhay? Kung ito rin ang ibig ng bihag na Idtre na si Terra. Nangangahulugan bang nagawa ko yon nang matulungan ko ang mga bagong sangre? Pangalawa, hilumi ng pinakamalaking sugat na naidulot sa iyong kapwa. Isa lamang aking naiisip pagdating sa mga bagay na yan. Ito ay ang sakit na naidulot ko sa aking anak. Ang sangre na anak ng Adamir. Ang susunod na malalagutan ng hinina. Ano tila't nag-iensayo kang mag-isa, Adamus? Nais ko lamang maging handa sa anumang maaaring mangyari. Huwag kang mangamba, Adamus. Sa sandaling mahanap ni Rikit ang kuta ni Gargan,
tayo na mismo ang susugod at papaslang sa kanya. Hindi ka namin pababayaan mag-isa, Adamus. Pangako yan. Ako'y nangangako, Albe. Pangako. Inaamin ko nakaramdam ako ng pangamba. Ngunit hindi ko maaaring pangunahan ito ng takot. Mga paslit pa lamang tayo, Flamara. Sinanay niya tayo maging handa para sa ating tungkulin maging tagapangalaga ng mga brilyante. Kaya kahit anong mangyari, handa ako gawin ang lahat, maging ibuwis ang aking buhay para lamang sa Encantadia. Pinunong Tabon, nakakatiyak ka ba na ligtas tayo dito? Bakit? Natatakot ka ba kay Bathala Gargan? At ano ang dapat ninyong ikatakot? Unless nilalansi lang tayo ng dalawang ito at narito lamang upang mag-spy. Hindi ko maunawaan ang iyong mga salita. Ngunit buo ang aming loob sa pagbibigay ng aming pananampalataya kay Bathala Gargan. Na aking gagantimpalaan. Kaya't ipinapangako ko sa iyo, Tabon. Hindi lamang ang sapiro ang aking ibibigay sa iyo, kundi maging ang ulo ng iyong hara at rama. Avisala Eshma, Panginoon. Magdagdag pa kayo ng paskil roon at maganda na rin kayo ng ating kampo. Bukas na natin ipagpapatuloy ang paghahanap kay Tabon. Itabi niyo yung mga yan. Magagamit pa natin yun sa ating paglilibot. Susunod, Rama. Rama, sa dami na nating pinuntahan, wala ni isa nakakita kay Tabon. Marahil ay nagpakalayo-layo na ito at naglungga sa kuweba. Hindi kaya. Dinain na siya ng malaking higanting pasneya. Kung nasan man siya ngayon, ay hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya natatagpuan. Lalo at ang kaligtasan ng ating harang nakasalalay. Esta Sektu! Kana Krishna! Hindi namin nais kitilin ang iyong buhay. Kaya sumama ka na lamang sa amin. Ikaw lamang ang aming pakay. Huwag niyo subukan ang aking pasensya.
Kung hindi, kikitilin ko ang iyong buhay. Nararamdaman ko ang lupa. May paparating. Ang pantas ng balaak. Siya ang tumulong sa amin upang maibalik ang iyong Eve-3 sa iyong katawan, Terra. At ano ang iyong ginagawa rito, pantas ng balaak? Kayo daw po ang tumulong para makabalik ako sa katawan ko. Avisala Eshma. Kinagagal ako makatulong. Dahil karapat dapat ang mga kasamaan mong sangre. Sa aking kaalaman. Ngunit ano ang iyong pakay? Pumarito at lumisan ng balaak, muling nagbalik ng Encantadia, Mehmet. Nais kong makita ang aking anak. Si Mitena. Crucifix, Deus nante, crucifix, desistem, seas, crucifix, iniave. Crucifix, Deus nante. Naririto na ako. Aking anak. Meme. Nandito ka. Avisala, Eshma. Mamaya na ang pagpapasalamat, Rama. Tapusin muna natin itong mga to. Avisala, Eshma. Nakikilala mo ba sila? Hindi. Ngunit nakatitiyak ako sa itsura nila. Ng mga bandido ito. Mga bayarang mandirigma. Bakit kanila nais dakpin?
Abisala, aking anak. Dragan! Dragan! Kay lakas ng loob mong tawagin akong anak. Matapos mo akong itakwil at isumpa. Kung hindi lamang ako isang bihag dito, ay pupuksain kita. Kahit isa ka lamang iftre. Hindi kita masisisi sa nararamdaman mong galit sa akin, anak. Galit. Hindi lamang galit ang aking nararamdaman, kundi puot! Matinding puot! Batid ko rin yan, Mitena. Kaya ako lumakbay pabalik dito para maituwid ko lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Hindi lang sa nakararami, kundi lalong-lalo na sa'yo, aking anak. Sana ako iyong patawarin. Makikita mo ba to? Nakikita mo ba ako? Masyado nang huli ang iyong pagsisisi. Mitena, hindi ko na mababawi ang mga nagawa ko. At lalong-lalong hindi ko na rin maipabalik ang lahat ng nakaraan na. Nandito ako, anak. Para humingi ng tawad sa'yo. At handa akong gawin ng lahat. Makamit lamang ang kapatawaran mo. Gagawin mo ang lahat. Kung gano'n ay pakawalan mo ako dito. Sabihin mo sa mga sangre. Pakawalan ako. Matutupad, Mitena. At pinapangako ko sa'yo na makakamit mo ang kalayaan na hinihingi mo sa aking pagbabalik. Anak. Si Liara. Nais kong subukan na pagalingin si Soldarius. Tanev esh marde. Arber esh gatrede. Tanev esh marde. Arber esh gatrede. Bigo pa rin ako. Agape, Avi. Tiwala ako balang araw. Ay lalabas rin ang likas mong kakayang manggamot, Armea. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral nito. Hayaan mo nang si Yara magpatuloy ng lunas. Avisala, Esh. Ako nang bahala. Sa aking Rama. Avisala, Esh, mo sa iyong tulong. Si Liara. Saan?
Kinagagalak ko na ligtas ang aking Rama. Ngunit hindi mo kinailangang pagdaanan yun kung hinayaan mo na lang ang ating mga kawal na maghanap sa iyong Ashti Tabun. Sa kabila ng mga nangyari, umaasa pa rin ako makikinig sa akin ng Ashti Tabun kung sakaling kami ang magkaharap. Hindi kaya't mga bagong kasamahan ni Tabun ang iyong mga nakaharap na kalaban, Soldarius. Hindi talaga sila titigil at hindi nila napapabagsak ang ating pamumuno sa Sapiro. Hindi sila nagtagumpay sa akin, kaya ikaw naman ang sinugod ngayon. Ngunit hindi rin sila nagtagumpay. Mabutit dumating si Nadaron at ako'y tinulungan. At dahil sa kanyang pinamalas sa kagitingan at katatakan, ay nais ko siyang handugan ng parangal. Kung yun ay sa tingin mong nararapat para sa kanya, igagalang ko ngayon pa siya. Tama, Soldarius. Galing sa Rama at Hara ang gamot na ito. Mainam para sa sugat ng laman, pero hindi sa sugat ng puso. Ano na naman ang iyong winiwika? Sa totoo lang, napahanga ako sa iyong pinakitang tapang at galing sa pakikipaglaban. Hindi mo ba naisip na kung hinayaan mong madakip si Rama Soldarius, ay wala ka ng karibal at magiging malaya na ang Hara na iyong iniibig? Hindi magandang biro, Chedro. Sapagkat ng totoo, hindi ko nais mapahamak ang ating Hara at Rama. Lalo't nakita na natin ang pagkakaiba ng kanilang pamumuno sa pamumuno ng dating kay Ramitena. Isang katotohanan. Ihamak na mas maayos makitungo at may malasakit sina Hara Armea sa kanilang mga nasasakupan. Kaya't masaya akong maging bahagi ng hukbo ng Sapiro. Ang magsilbi sa Rama at sa Hara dito. Masaya maging parte ng hukbo ng Sapiro para lalong mapalapit kay Hara Armea. Gusto na! Gusto na! Naniniwala akong hindi naging madali ang paglalakbay ni Memeng mula sa Balaak. Ako man ay may pagkukulang din sa aking mga anak. Ngunit ang tanging magagawa ko na lamang ay ipakita na karamay nila ako sa lahat ng kanilang laban. Marahil ganin din ang iyong ama. Gagawin ng lahat. Makamit lamang ang iyong kapatawaran. Paumanhin. Ngunit hindi ko kailangan ng iyong mga payo. Ang tanging kailangan ko lamang ay tuparin niya ang kanyang pangakong pakakawalan niya ako rito.
Ipagpaumanhin mo, dating Haring Mimen. Ngunit sa aking palagay, hindi pa ngayon ang tamang panahon upang palayain si Miten. Lalo't malaking kaguluhan ang nagbabadya ngayon sa buong Encantadia. Isa pa ay hindi lang naman sarili namin ang aming iniisip at iniingatan. Maging siya ay mas ligtas kung nakakubli siya dito sa Liray. Pabayaan ninyong ako ang magkubli sa kanya. Pabayaan ninyong pag-ingatan ko ang aking anak na matagal nang nawalay sa akin. Kung iisipin, wala namang ginagawang masama si Miten na nitong mga huling araw. Bagkus ay tumutulong at nagbibigay babala pa siya sa atin. Okay, to be fair, medyo behaved nga siya lately. Totoo, Ashti. Well, bukod dun sa isang beses na kirampihan niya yung mga kontrabida nung inaagaw nila yung katawan mo, Tera. Hindi ba't tumulong ako sa inyo noon? Hindi ba't kami sinubukan mo pa? Amen? Samara. Kung ako ang tatanungin, magbibigay din kami ng pagsubok upang tiyakin kung tunay nga ang iyong hangarin. Yung mga panahon na natulungan ko kayo noon para maibalik ang buhay ni Tera. Ni isa ay hindi ako humingi ng kapalit sa inyo. Ngunit ngayon lamang ako hihiling. Anak, para sa anak. Isang kahangalan na kayo ay nagpunta rito. Kairamin ninyo, ngunit hindi nakuha si Soldarius. At ngayon, ibig ninyo ng piyadaan kayo. At pagilungin ang inyong mga sugat. Pagkatapos ng inyong kabiguan, Anong nangyayari sa akin? Avisala, munting nilalang. Tiyak na matutuwa si Gargan sa aking magiging alay sa kanya. wala na bang makapagbibigay sa akin ng tagumpay? Lahat kayo, mga walang silbi. Hindi lahat pathalang Gargan. Tanggapin niyo ang aking handog sa inyo. What's that? Isang lambanan? Ano naman ang gagawin namin sa lambanang yan?
Maraming maaring gawin sapagkat siya ay isang tapat na tiktik sa mga sangre. Mitena. Sabi na nga bang hindi mo kayang tuparin ang iyong ipinangako. Sa utos ng Hara Alena, ikaw ay malaya na, Mitena. Simula pa lamang ito ng aking pagbawi sa aking mga nagawang kasalanan sa iyo, anak. Kung mayayakap lang sana kita ngayon. Question, tanong lang naman to, ha? Nagtatanong lang ako. Okay lang talaga sa inyo na ayos sa mga puso ninyo talaga. Napakawala natin si Mitena. Naniniwala at nagtitiwala ako sa pasya ni Hara Alena. Okay. Di kung okay naman sa inyong lahat. Bakit pa ako lalaban? Okay. Buti na lang talaga mabilis natapos yung meeting natin kanina. Adamus, ang hirap harapin ng nanay mo pag may tinatagong sikreto. Hindi pa ba natin sasabihin kay Ashti ang tungkol sa pangitain, Adamus? Ngayong nakalaya na si Mitena, ay baka maaari siya na lamang ang magsabi kay Ashti. Mga sangre. Brigit, bakit ganyan ang iyong itsura? Ano ang nangyari sa'yo? Nadakip ako ni Nagargan. Salamat na lang at ako'y nakatakas. Pati si Ricky ay nagawa ninyang saktan. Brilyante ng lupa, pagalingin si Ricky. Hindi ko man mapasok ang inyong mga kaharian. Mayroon naman ako bagong mata sa loob. Maligayang pagbabalik sa Lireo, Lambana. Ngayon ay mapagmamasdan ko na ang mga kaganapan ng mga warkang sangre. Mahusay ang iyong ginawa. Napatalang Gargan. Ano naman ang gagawin namin sa lambanang yan? Maraming maaring gawin sapagkat siya ay isang tapat na tiktik sa mga sangre. Kung gano'n, nararapat ng paslangin yan. Ako nang tatapos sa buhay. Sada Daur, batid ko ang silbi ng tiktik na lambana.
Nakatitiyak akong tiwala silang lahat dito sa munting nilalang na ito. Nega Spectum Madio Clara Evdea Alsa Evdea. Hindi mo maaalala ang inkantasyon na ito. Hindi pa rin dapat malaman ng kalaban na nasa panig na ninyo ako. Hindi mo rin maaalala na nandito si Tabon. Pakawalan niyo na ako! Parang awa niyo na! Abisala Esma sa ating bagong kakampi. Mainam na naragdagan tayo ng kapanalig. Kahit na tayo'y bigo sa pagpaslang kay Soldarius. Tayo'y naririto sa bulwagang ito upang masaksihan ang pagbibigay ng gantimpala sa dalawang Mineyavi na nagligtas ng buhay ng ating mahal na Rama Soldarius. Avisala Eshma, sa inyong pagligtas sa aking bana. Lahat ay gagawin ko para sa iyo, Hara Armea. Maging sa iyo, Rama Soldarius. At bilang gantimpala, ay napagpasyahan namin ng mahal na Hara Armea ang kanilang pabuya. Isang parangal para sa isang bayani ng Sapiro. At tanggapin niyo rin ito, Cedro Katdaro. Abisala Eshma, mahal na Rama. Mahal na Hara. Ivo Live Daron! Ivo Live! Ivo Live Sapiro! Ivo Live! Ivo Live Encantadia! Ivo Live Encantadia! Pumayag man ang Hara Alena sa inyong paglisan. Ay may mga kondisyon pa rin kayong kailangan ninyong sundin. Lalo ka na, Mitena. Simula ngayon, ay hindi ka na manggugulo pa. Kailan ba ako huling gumawa ng kabaluktutan? Hindi ba't nung huling laban pa namin ni Terra kung saan pinuksa niya ang aking Esperanto? Nakalimutan mo na ba ang iyong pagtatangkang kunin ang katawan ng aking anak na si Terra? At nakalimutan mo na ba na ako ang unang umalis at humimok sa kanilang lahat na wag nang ituloy ang kanilang balak? Hindi natin sila kaya. Kailangan na nating umalis.
Kahit na iniisip ninyo na ako ay nasa panig ng kalaban, ako ang tumutulong sa inyong lahat. Kailangan mong mangako. Kailangan mong humingi ng tawad para sa lahat ng mga nagawa mo. Tama si Tera. Sapagkat ang daan patungo sa pagpapatawad ay nagsisimula mismo sa paghingi ng tawad ni Tena. Kung gano'n ay Poltre. Poltre muli. Sa lahat ng aking mga nagawa. Sa lahat ng aking mga napaslang. At sa lahat ng aking mga nawasa. Tulad niya ay batid ko na hindi ko mababago ang aking nakaraan. Ngunit hayaan niyo sana ako na magsimula muli. Nang malinaw ang aking puso at isipan na walang bumabalot na kasamaan o kadiliman. Ngunit saan ka mamamalagi? Saan kayo tutungo, Litena? Kayo ba ay magbabalik sa Miniabi? Meron akong naisip, aking Litena. Mas magiging mainam kung tayo tutungo sa lumang Iteria. Ngunit, bakit tayo tutungo sa isang lugar na isinumpa? Dahil ba ako ay isang sumpa? Hindi, aking Litena. Kahit nasabihin natin na ang Iteria ay sinumbang lupa, nananalaytay pa rin sa iyong dugo ang pagiging isang Eterian. Na tanging siya lamang ang may karapatan at kapangyarihan na baguhin ang Eteria. Nasa iyong kapalaran na iangat at baguhin ulit. Bigyang buhay ang bagong Eteria. Bilang bagong Hara. Masarte, Mitena. Mainam at nariyan din pala ang iyong malimukhang ama. Kung ganun, maganda kayong mag-ama sa aking binabalak. Ganun na rin kayong mga sangre. Masaya ako para sa bago mong kapalaran, Mitena. Mabuhay ka ng payapa. Ngayon may pagkakataon kang mabuhay na walang nanghuhusga o nananakit sa'yo. Ngayon kasama mo pa ang iyong ama. Alam ko kung gaano kahalaga ito para sa'yo. Binabati kita. Paalam.
Aking kaibigan. Garvek, Tera. Maraming salamat sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Kahit na tayo ay naging magkalaban. Tunay kang ang kaibigan. Paalam. Aking kaibigan. Halika na, Antena. Malayo pa ang ating lalakbayin. Gawin niyo ang lahat upang maging ligtas at buhay. At ikaw rin. Mag-iingat ka, kaibigan. Maraming salamat. Hindi mo kailangan magkaila sa akin, Adamus. Kung nararamdaman mo man yun o natin, wala naman sigurong masama kung napalapit ng ganito. Ibinamigay mo ang gintong pabuya na nagmula sa Hara sa isang gusgusing alipin na nagmula sa mga mundo ng tao? Ako si Elias. Malaki ang magagawa ng kapatawaran mo, Mitena, para sa ating dalawa. Ito naman ang magiging susi ko sa pintuan ng Tebas. Tebas. Lahat tayo ay papanaw sa takdang oras. Kaya't bakit tayo matatakot sa pangitain ni Mitena? Ikaw ay itinadanang maging dakila, maging dakila.